Yan mga tropa, dito naman tayo mag-vlog dito sa Binondo Intramuros Bridge. Yan, matagal-tagal na rin tayo hindi nakaka-vlog dito. Ang pinaka-last vlog ko ata ay 2022 pa. Kaya tara, ikot-ikot tayo dito sa Binondo Intramuros Bridge. Kaya simulan na natin mga tropa. Let's go. Makapansin natin guys, hanggang ngayon nakailang balik na ako dito, hindi ko alam kung bakit hindi na binubuksan yung ilaw, ito mga solar na ilaw. Kaya ang naiilawan na lang talaga itong sa gitna. Ayan, hindi ko alam kung ano yung reason bakit hindi na binubuksan yung ilaw dito sa Binondo Intramuros Bridge. Yun, meron mga tinatanggal si na kuya, kaya lang hindi ko alam kung para sa tong tinatanggal nila. Tapos iniilawan nila, tapos unti-unti na lang tinatanggalan. Para saan kaya yan? Yan, ito mga kababayan, makikita natin may namamasyal dito sa area, nagsa-sightseeing sila. Yan, so ito yung itsura ng Binondo Intramuros Bridge pagkagabi, na dati sobrang mailaw, ngayon na bawasan na. Yan, mga madilim lang po dito sa area, kaya hindi natin po masyadong mabibidyoan ng maayos itong lugar na to. Yan, sana kahit paano makita nyo pa rin ng maayos. Yan, napansin nyo po, marami din po talaga namamasyal dito sa Binondo Intramuros Bridge kahit gabi na po. Ayan, kung mapapansin nyo ang ating mga kababayan, dito na po sila nakatambay. Yan, stop over muna sila dito para mag sightseeing. Yan, dito po sa kabila, ito po yung Ilog Pasig na papunta po sa Jones Bridge, papunta po ng MacArthur Bridge at saka Quezon Bridge. Ayan, papunta po dyan. Tapos yung dito naman pong daanan, papunta na po itong Binondo. Ayan, yung paganyan, papuntang Binondo. Tapos ito naman pa curve na daanan, papunta na naman po ito ng Intramuros. Yan mga kababayan, kung hindi nyo pa po na-experience mamasyal dito ng gabi, yan, try nyo po pumunta dito. Sa ngayon mahangin po dito sa taas ng Binondo Intramuros Bridge, lalo't na malapit na kasi magpasko. Yan, so maramdaman na natin yung lamig ng simoy ng hangin. Yan, dito sa ating pagmamasid-masid, mapapansin natin meron din pala dito mga vendor, no? May nagtitinda, pero sana yung mga nagtitinda dito, iwasan na lang po sana magkalat. Just karamihan po dito mga bikers ang nag-i-standby po na dito para magpahangin. Tapos dito na po banda, papunta na ito ng Manila Bay o mga pier po. So guys, alamin naman natin kung kailan ito natatag yung Binondo Intramuros Bridge, kung kailan nagsimula. So ang Binondo Bridge ay isang bagong tulay na nagkokonekta sa dalawang makasaysayang lugar sa Maynila, Pilipinas. Ayan. Ang pagpapatayo ng tulay ay nagsimula noong 2018 at natapos noong 2022. Ayan. Yan, ano ba yung mahalagang petsa para sa Binondo Intramuros Bridge? Yung 2018, ang pagpapatayo ng tulay ay nagsimula sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Public Works and Highway at China Road
and Bridge Corporation. Tapos Marso naman 2022, ang tulay ay opisyal na binuksan sa publiko. April 5 naman 2022, ang tulay ay opisyal na inaugurate ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang Binondo Intramuros Bridge ay isa sa mahalagang proyekto na naglalay mapabuti ang trapiko at konekta ng dalawang makasaysayang lugar sa Maynila. Tapos yung bridge na to naging popular para sa mga spot for sightseer at sa mga photographer dahil sa kakaibang design talaga ng Binondo Intramuros Bridge, kung mapapansin nyo naman, di ba? Tapos magkano ba yung gastos dito sa Binondo Intramuros Bridge? So umabot ito ng 3.6 billion infrastructure grant by China under the Agreement on Economic and Technical Cooperation. Tapos may mga controversial din itong Binondo Intramuros Bridge, pero parang naka-receive ng magandang feedback naman para sa mga public at saka maging sa mga movie, katulad na lamang po ng FPJ Batang Quiapo. Ang sukat ng bridge na to ay 70 meters long at saka 21.65 meters wide. Designed according to the new seismic specification and taking into consideration the impact of climate change. Ayan. Para sa climate change pala to, no? Kalain mo, pinareha. Kasi sino ba nag-construction nito? The bridge was constructed by China Road and Bridge Corporation and was na-inaugurate po. Yan, nasabi na natin to. Yan, ang haba pala ng bridge na to ay nasa 680 meters long. Bridge feature a unique steel bowstring arc design with inclined arc and has four lane for accommodate vehicular traffic and pedestrian. Ayan, sorry, nabubulol po. So yun yung natin pictures at saka kung ano yung history nitong Binondo Intramuros Bridge. So siningit na natin ng off record. Yan lang dito sa bridge na to. Ito lang isa sa mga problema natin, no, yung mga nagbabandalism. Ayan. So ito na yung naging itsura niya simula ng April 2022. Ayan. So ito na yung mga pagbabago dito sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan, dumami na po yung pagsusulat-sulat dito, tinatawag na art. Ayan. So may mga pangalan-pangalan pa yan. Ayan, di ba? Hindi na naalagaan at wala na rin nagbabantay dito siguro sa area. Yan, kung mapansin natin, dami ng sulat dito. Tinatad na ng sulat. Ayan. Diba? Ganito na yung nangyari dito sa Binondo Intramuros Bridge. Sinulat-sulatan na, no? Yan, dito pala banda dito, wala palang ilaw dito. Hindi nila binuksan. Yan. Mukhang tagtipid yung bridge na to, Ano kayang nagyari? Pinulang ba ng pondo to? Yan, sarap dito, grabe, lakas ng hangin. Sarap. Kaya pala marami din tumatambay dito, lalo na malamig ng panahon. Sarap ng hangin, grabe.
Yan, may naispatan tayong kalat dito. Yan, ito na yung isa sa problema, 'di ba? Yan, may kalat. Yan guys, ito muli yung latest update natin dito sa Binondo Intramuros Bridge. Halos matagal na rin simula na ito ay ginawa. Diba? Halos 2 years na yung nakakaraan. So ito na po yung Binondo Intramuros Bridge. Yan, maraming salamat guys, hanggang sa muli po. Sa muling pag-update ni JR Doria TV sa mga infrastructure. Ayan, tapos sa mga pasyalan at iba pa. Ayan. Ibon-ibon lang tayo. Pagka meron ng pondo naman, ayan, walk tour naman. Yan, maraming salamat po, hanggang sa muli. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you po. Ito po ulit si JR Doria TV. Ayan, ingat po kayo lagi. Kung nasaan man kayo, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa po. Ayan, mahalin natin po ang Pilipinas at ipagdasal po natin na ang pag-unlad nito at tayo'y magkaisa po. Thank you po. Yun, parang nag-uusap-usap sila. May gagamitin na naman sigurong shooting.